yung ating daanan. Itong mga nakalipas na araw, marami po tayo mga balita na nasasagap dito sa Cavite. Meron na rin daw pong Delta variant. At sinundan pa yan ng mga baha, pag-ulan. May earthquake pa. Kahapon ng madaling araw, nagising po kami dahil yung aming kama ay yumuyugyug. At nakita ko yung aming ceiling fan nagsasayaw. So, sunod-sunod na mga problema. Pero ang Diyos po, sinabi nga sa awitin, wala pong mahirap sa Diyos. Amen? Yan po ay mga masasamang balita. Pero ngayon pong umaga, yung magandang balita po ang ating pag-uusapan ngayon. At samahan po tayo ng Panginoon sa kanyang mensahe na ibinigay po sa atin. Okay. So ang ating pong title this morning, yung topic po na ibinigay ng ating Diyos para po ngayong araw na ito ay pinamagatan pong God choose you. God choose you. Ignite your faith. Ignite your faith with the Lord. Naisip niyo po ba kung bakit sinabi ng Panginoon na pinili na kita? Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, pinili ka ng Diyos. Ano bang espesyal na meron sa akin? Bakit ako pinili ng Diyos? Wala naman akong talento na napakagaling o napakahusay. Pero bakit ka pinili? Sa sobrang dami ng tao sa buong mundo, ikaw ay pinili ng Diyos. Natanong niyo na po ba yan sa sarili ninyo? Ako ay makasalanan. Marami akong nagawa na hindi nakalulugod sa Panginoon. Subalit, ang Diyos po, pinili ka pa rin. Why did God choose you? God choose you because of His great love. Dahil po sa kanyang dakilang pag-ibig, pinili ka niya. He chose you out of His love and mercy. And that is for His glory. Just as God chose Israel, ang Israel po, wala naman silang ginawang impressive sa Panginoon. No? Pero pinili sila ng Diyos. Inilikas sila ng Diyos doon sa kanilang kaalipin. At ganun din po tayo, mga kapatid. Nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, tayo po ay inaalipin ng dyablo. At dahil po mahal ka ng Diyos, God has a glorious plan for you. Kaya kanya pinili dahil merong magandang plano ang Diyos sa iyo. So yan po yung ating pag-aaralan ngayon. Ngayon pong buwan ng July, ngayon po ay Youth Month. So sinama ko po dyan yung Ignite. Ignite your faith. Ano po ba ibig sabihin ng ignite? Ignite means a verb that means to start heat or start a flame. Napakahalaga po na yan pong ignite na yan. Kung kayo po ay may mga stove, may mga cooker sa inyong mga tahanan, o kaya yung mga sasakyan, meron pong igniter dyan. Hindi po mag-aapoy ang isang kalan kung walang igniter. Kung wala pong mag-i-start. Ano? Para po mag-apoy yan, kailangan niya ng igniter. At nagpapasalamat ako sa youth natin dahil yan po yung team na pinili nila to start a flame.
To set a fire. So ito po yung ating topic, to set a fire on the coal. At yung igniter po na yan, sa kotse, kapag in-start mo ang sasakyan, may igniting coil yan eh. Hindi kayang paandarin ng baterya lang na 12 volts ang isang sasakyan kung wala yung igniter na yon. Dahil ang kailangan ng sasakyan, 1,000 volts para umandar yan. Kung 12 volts lang yan, mahina, hindi po tatakbo yung sasakyan yan kahit na anong gawin mong start. Ganon din po yun sa cooker. Kapag in-start mo yan, kung electric po yung inyong cooker, yan po yung nagtitik-tik-tik-tik. Nakakita na po ba kayo nun? Parang meron siyang kuryente para umapoy yung inyong lutuan. At doon po sa apoy, meron pong iba't ibang klase ng kulay ang apoy. Meron pong apoy na kulay dilaw, may apoy na kulay pula, may apoy na kulay blue, at merong apoy na kulay orange. Sa tingin po ninyo, ano po ba yung pinakamagandang apoy doon sa mga binanggit kong kulay? Blue. Bakit nyo nasabing blue? Yun ang pinakamainit. Yun yung gusto ng Diyos sa atin. Maging mainit tayo. Hindi yung kulang ang init. Kasi kapag sinabi mong yellow, yung yellow flame sa isang lutuan, 1,000 degrees Celsius ang temperature niya. Ganun lang ka, init yon, 1,000. Kaya mapapansin nyo, kapag dilaw ang apoy, usually, yung kaldero nyo nangingitim. Tama ba? Kapag dilaw ang apoy, yung kaldero mo mangingitim. Pero kung asul ang apoy, ang temperature po niyan ay 2,000 degrees Celsius. Kulay asul. Makikita mo sa kaldero mo, wala kang makikitang itim o nasusunog na kaldero. Ang hirap linisin, di ba? Yung kaldero. So, ganun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi ka lang basta maapoy, naglalagablab na apoy. Amen po ba? So this morning, makibukas po kayo sa ito po ang ating pagbubulayan ngayong umaga. Jeremiah 1:4-9. So babasahin ko po sa verse 4. Sabi po dyan, Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. So mapapansin nyo, puro di, merong daw. So King James Version po ito. Verse 6, Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. But the Lord said to me, Say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee. And whatsoever I command thee, thou shalt speak. Be not afraid of their faces, for I am with thee, to deliver thee, saith the Lord. Then the Lord put forth his hand, and touched my mouth. And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. Pwede po ba tayo mag-pray sandali? Tayo po ay lalapit sa Panginoon upang maunawaan natin yung kanyang salita.
Yes, Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala. Hipuin mo, Panginoon, ang aking labi at tanging ang mga salita mo lamang ang lumabas sa aking mga bibig. Yes, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, paunawa mo sa amin ang iyong mayamang salita. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So dyan po sa verse 4, sinabi dyan, "Then the word of the Lord came unto me." Sinabi sa akin ni Yahweh, pinili na kita. Kung babasahin niyo po yung Tagalog version, sa verse 5, malinaw po yung sinabi sa atin dyan. Pinili na kita. I chose you. Bago ka pa ipaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. So isipin po ninyo, hindi ka pa isinisilang sa mundong ito, alam na ng Diyos kung ano yung mangyayari sa iyo. Tama po ba? Alam na ng Diyos kung ano yung gagawin mo sa buhay mo. At alam na ng Diyos kung ano yung divine appointment na ibibigay niya para sa kanyang mga anak. Nasa tiyan ka pa lang, ipinaglilihi ka pa lang. Napakaganda naman po no? Bakit? Paano nangyari yon? Alam na ng Diyos na ako ay magiging Kristiyano? Yes. Alam na ng Diyos. Nasa tiyan ka pa lang. Because alam ng Diyos, sa simula pa lang, alam na ng Diyos. At hanggang katapusan, alam ng Diyos kung ano yung mangyayari sa iyo. Kaya hindi aksidente na ano man yung mga dinadaanan mo ngayon, mga problema, alam ng Diyos yan. Wala po siyang hindi alam para sa atin. Ano? So bakit kanya pinili? Hindi ang Diyos ang pumili sa atin. Or hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa atin. At sinabi po dito, pinili na kita bago ka pa ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, ito yung sinabi ni Jeremias o ni Jeremiah, Yahweh, hindi po ako marunong magsalita. Very familiar word yung response ni Jeremias sa Panginoon, kay Lord. Hindi po ako marunong magsalita. Narinig po natin yan kay Moses. Nung inuutusan si Moses na pumunta sa Paraon at palayain yung mga Israelita, that is the same word na sinabi ni Moses. Hindi po ako marunong magsalita. Pero sinabi ng Diyos kay Moses, ano yung hawak mo? Pero dito, sinabi naman ni Jeremias, bata pa po ako. Wala pa po akong alam. Ngayon, kung tatanungin natin yung mga kabataan ngayon, bagamat wala tayong kabataan ngayon dahil bawal pa, meron tayong mga kabataan. Dahil si Jeremias po ay around 17 years old nung tinawag ng Panginoon. Meron po bang 17 years old dito? Si Mark, ano na yan? 27 years old na yan. Tumataas kasi ng kamay eh. Around 17 years old nung tinawag ng Diyos si Jeremias para isugo ng Diyos. Ano? Kung sinabi ko sa kabataan, sino itong kabataan natin dito na Aisel? Tinatawag kita ngayon, Aisel. At sinabi sa iyo ng Diyos, Aisel, wala tayong pastor sa Butuanan. Nagkasakit yung ating pastor. Tinatawag kita ngayon. Pumunta ka sa Butuanan. Ano yung magiging honest answer mo sa Panginoon? Isasabihin mo talaga sa Kanya,
Na hindi, yung hindi dahil tinanong ka, sasagutin mo ng tama rin. Kumbaga, kung ano talaga yung nasa loob mo. Pumunta ka doon sa butuanan, ngayon na. Tinatawag na kita dahil kailangan kita ron. Ha? Matatakot ka. Ha? Hindi mo pa alam ang gagawin mo. So, noong henerasyon ni Moises, tapos kay Jeremias, hanggang ngayon, yun at yun pa rin ang isasagot natin sa Panginoon. Lord, bata pa ako eh. Pero sinabi ng Panginoon, huwag mong sabihing bata ka. Huwag mong sabihing youth ka pala ngayon. Huwag mong sabihing youth ka. Dahil sinusugo kita at humayo ka. Pero tignan po ninyo, may pangako dito ang Diyos. Sa verse 8, sabi po dyan, huwag mo silang katakutan. Pangako po yan ng Diyos. Pagkat ako'y sa iyo at iingatan kita. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos, iingatan ka niya, hindi ka dapat matakot. Dahil pagdating dun sa verse 9, ito yung vision na nakita ni Jeremias. Sinabi po dyan, iniunat ni Yahweh ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi, at sinabi, hayan, ibinigay ko na sa iyo ang dapat mong sabihin. Meron pa hubang kulang doon? Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng sasabihin mo. Wala kang gagawin kung hindi pumunta ron. At ako na ang bahala sa lahat. Pero of course, tayo bilang tao, takot tayo. Lalo pa kung kabataan. Na isusugo mo agad sa isang labanan na wala pa namang kaanong experience. Pero kapag nandun ka na, si Lord na ang bahalang gumawa po niyan. So sa John 15:16, sinabi po dyan, Jesus says, si Jesus po yung nagsasalita rito, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. So ina-appoint kita, pinili na kita, at hindi ikaw ang pumili sa akin para ikaw ay magkaroon ng bunga. At yung bunga na yon, hindi lang bunga na panandalian, bunga na tumatagal, at bunga na pangwalang hanggan. Dahil eternal po yung ating ibinibigay. Sa tulong po ng Diyos, siya po yung kumakausap sa mga tao at yung buhay ang binibigay po ng ating Panginoon. And so whatever you ask in my name, the Father will give you. Yun po yung pangako ng Diyos. Baka itanong ninyo, kuya, ang dami ko nang hinihingi sa Panginoon. Bakit hanggang yun hindi pa binibigay? Hindi man ibigay sa iyo ngayon. Ibibigay niya sa iyo yan sa langit. Dahil lahat ng hihingin mo nasa langit. Wala po dito sa lupa. Dito po hindi perpekto ang buhay natin. Amen po ba? So si Jeremiah po ay napakabata. Binanggit ko nga po, siguro sabi nga ng mga commentator, nasa 15 to 20 years old nung time na tinawag po siya. So ngayon po, God's want to use young people. Gusto ng Diyos gamitin yung mga young people. Dahil ito, buwan po ito ng mga young people, ng youth. Ngayon pa lang, huwag nating sabihin na, bata pa ako ngayon
Tsaka na lang ako magpapagamit sa Panginoon kapag medyo tumanda-tanda na ako. Kapag nakatapos na ako ng pag-aaral ko. Kapag stable na yung career ko. Pero pag dumating yung araw na yon, hindi mo pa rin magagawa yon. Kaya hindi importante yung future, ang importante yung ngayon. Yun ang importante sa Panginoon. Ngayon, tinatanong kayo ng Diyos, mga youth, are you willing right now to be serving Him? Willing ka ba na ibigay ang buhay mo para sa Panginoon? Ngayon, ang problema ni Jeremias, he was feeling stress. Sobrang stress siya nung panahon na yon. At sinabi pa sa Jeremias 16:2, hindi siya nakatagpo ng kaaliwan sa tao. At ito po yung mabigat. Pinagbawalan siya ng Diyos na mag-asawa o magkaroon ng anak sa lupaing yun. Isipin mo, gusto mo mag-asawa. Tapos sasabihin sa iyo ni Lord, huwag ka mag-aasawa dahil gagamitin kita. Ngayon, tatanungin ko po ulit ang youth. Pag sinabi ba sa iyo ni Lord na huwag ka mag-asawa, hindi ka mag-aasawa? Si Lord naman yung nagtatanong noon, hindi ako Pero yon, of course, nangungusap ang Diyos. Hindi naman sinabi sa lahat, huwag kayong mag-asawa. Meron pong tao na talagang nagbibigay ng buhay para sa Panginoon. So si Jeremias po, naranasan po niya lahat ng pahirap. He was beaten, humiliated. So yan po yung mga naranasan ni Jeremias nung time po niya. So ngayon po, ang atin pong first point, God chose Jeremiah. Pinili ng Diyos si Jeremiah. So from the start, simula pa lang ng pagtawag ng Diyos, Jeremiah felt like giving up and quitting. Naranasan niyo na po ba yan? Na dumating sa buhay nyo na sa sobrang hirap na ng trabaho mo, sa dami na ng inaasikaso mo, meron kang trabaho sa bahay, meron kang trabaho sa sekular, meron ka pang trabaho sa church, hindi ka ba na burnout? Na sasabihin mo, pagod na ako Medyo, muna ako. Hihinto muna ako. So si Jeremiah nagsisimula pa lang, parang nagre-reklamo na agad. So in Scripture, we see several instances where God allowed something bad to happen or to one of His people only for Him to turn it good. Sometimes the bad things, the enemies, are sent so that we can pass a test that moves us to the next level. Ang diablo nagpapadala yan ng kaaway. Kapag nakikita niya na, ang sarap ng buhay nito, medyo guguluhin ko lang ng konti. Binibigyan tayo ng test ng Diyos para maabot natin yung next level. Ayaw ng Diyos na nakukontento tayo doon sa level na komportable lang tayo. Ang gusto ng Diyos, tumaas yung level mo. Yung pananampalataya mo sa Kanya, mag-apoy, mag-alab. So, darating at darating yung mga problema, yung mga pagsubok sa buhay natin. Wala pong exempted dyan. Walang exempted. Bata, matanda. Lolo, lola, may ngipin o wala. Wala pong exempted.
So tignan po natin yung history ng Old Testament. So dito po sa Old Testament, makikita po natin kung ano yung ginawa ng Diyos dito sa mga tao na ito na ginamit niya. Mula kay Abraham, sinabi ng Diyos kay Abraham, umalis ka na dyan sa bayan mo. Umalis ka dyan sa tahanan ng iyong ama, sa tahanan ng iyong mga kamag-anak, dahil ituturo ko sa iyo yung lupa, yung promised land na ibibigay ko sa iyo, sa iyong mga anak, at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Si Abraham, 75 years old, nung umalis po siya sa Haran. Yun po yung bayan ni Abraham. 75 years old, nung inutusan siya ng Diyos. Pumunta po siya sa Kanaan, nagkaroon ng taggutom. At wala pong makain dun sa bayan na yon, kaya pumunta siya sa Ehipsyo, sa Egypt. Tumitira lang po siya sa tent. For so many years, tent lang ang kanyang tinitirhan. Ganong kahirap yung ginawa ng Diyos. Pero dahil may pangako ang Diyos kay Abraham, bibigyan kita ng maraming anak. At nagkaroon po ng anak si Abraham at the age of 100 years old. Isipin po rin yun. Yun po yung himala ng Diyos. 100 years old bago nagkaanak si Abraham. At lumabas po dyan si Isaac. Si Isaac, nagkaroon ng anak, napunta kay Jacob, kay Jacob. No? So si Jacob naman, meron po yung kakambal. Kilala niyo po ba kung sino yung kakambal niya? Si Esau. Si Esau yung panganay, twin brother sila. Magkapatid itong dalawa na to. Unang lumabas si Esau bago lumabas si Jacob. So ang panganay si Esau. Pero yung birthright napunta kay Jacob. Napaka-importante po ng birthright. Dahil yung panganay, syempre ikaw yung susunod doon sa lahi ng iyong ama. So, ito pong si Jacob, inalok itong si Esau na, gusto mo ng gulay, bibigyan kita ng gulay. Pero ang kondisyon, ibigay mo sa akin yung birthright mo. Kumbaga yung basbas ng iyong ama or basbas ng kanilang ama. At napunta kay Jacob yung birthright. Dahil binasbasan ni Isaac si Jacob. Dahil nung time na yon, malabo ang mata ni Isaac at si Jacob ang itinulak ng kanyang nanay para mabasbasan. After kay Jacob, of course, nagkaroon ng anak si Jacob, lumabas si Joseph. Yan po yung mensahe ni Pastor JR last Sunday. Ano yung nangyari kay Jacob? So, tinapon sa balon, ibinenta, nakulong, at pinaratangan ng rape ni Mrs. Potiphar. So, yan po yung mensahe ni Pastor JR. Pero, dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil iningatan si Jacob, nakuha niya yung gobernador na posisyon, yung second highest position doon sa Ehipsyo. After nung kay Joseph, namatay na si Joseph, dumating na po si Moses. Si Moses, alam natin kung ano yung nangyari. Alam na natin yung kwento ni Moses,
kung ano yung mga dinaanan niyang hirap para palayain ng paraon yung mga Israelita. Maraming himalaan nangyari. At si Moses, hindi nga siya nakarating doon sa lupang pangako. Ipinasa niya na yung baton dito kay Joshua. At si Joshua ang nakapasok sa Promised Land. So, after kay Joshua, dumating na si Saul. Ayan, si Saul, pinalitan ni David dahil sa inggit ni Saul kay David. Yung pabor ng Diyos napunta kay David. Nainggit itong si Saul kay David. At sumuway itong si David sa Panginoon, sa Diyos. Ngayon, yung anak ni David, ayan, kay Bathsheba si Solomon, hanggang kay Solomon, nagkaroon siya ng anak, si Rehoboam. Dito na ngayon, nahati yung bansa, yung isang kaharian, nahati sa dalawa. Southern Judah, tsaka yung northern part. So, ito po yung time na nagkakagulo na at yung northern Judah, nasakop na siya ng mga Babylonians, ng mga Assyria. Dito po yung time na pinanganak si Jeremias. Yung time na punong-puno na ng problema ang bansang Israel. At dito po siya ginagamit o gagamitin ng Diyos. Dahil ang mga tao dito sa Judah, sa Israel, sa Jerusalem, ay nagkakawatak-watak na at yung mga tao po ngayon ay sumasamba na sa Diyos-Diyosan. Kaya itong si Jeremias, ang kanyang task, pagsisihin ang mga tao, bumalik sa Panginoon. Dahil binanggit na sa kanya ng Diyos kung ano yung mangyayari doon sa bansa. Marami ang mamamatay, marami ang maghihirap, at yung bansang yon ay kukupkupin yung kanilang bansa. Kaya marami ngayon ang mamamatay dito sa bansang ito. Kaya yun yung panaghoy, yun yung daing ni Jeremias ngayon. Ngayon, we know that God has a plan for us. Merong plano ang Diyos kung bakit dinala si Jeremias doon. Plans that are for good, but that doesn't mean that nothing bad will happen to us. May plano ang Diyos, pero hindi ibig sabihin walang masamang mangyayari sa atin. Normal po yun. Dadaanan mo yun, ano? So dito po sa Jeremiah 20:14 to 18, dito na po yung pagdaing ni Jeremias. So sinabi po dyan, sumpain nawa ang araw nang ako'y isilang. Isipin po ninyo kung masabi mo sa sarili mo yan, sumpain na lang ako, mabuti pa hindi ako pinanganak. Sobrang kung ikaw yung nasa katayuan ni Jeremias, kumbaga talagang frustrated ka rito. Sabi diyan, huwag niyong ituring na araw na pinagpala ang araw na ako'y pinanganak. Sumpain nawa ang taong nagbalita sa aking ama, lalaki ang anak niyo, na nagdulot sa kanya ng malaking kagalakan. Tayo kasi yung mga tatay, kalimitan, ang gusto talaga niyan, ang maging anak nila, una, lalaki. Dahil pag lalaki, masaya ang mga tatay. Kasi yan yung magdadala ng apelyido mo. Kung ako, Valenzuela ang magiging dadalhin niya na apelyido rin kung yung para sa anak mo. Paano kung babae? Nakita ko yung asawa ko nung nanganak, hinahanap ko kung may bigote, walang bigote. Nung lumabas yung panganay ko. Pero salamat sa Diyos,
Dahil kung lalaki yon at ganito rin ang magiging pakiramdam, baka pagsisihan mo rin. Ano? At nung nanganak ulit yung asawa ko, pangalawa, tinignan ko ulit kung babae o lalaki, wala pa ring bigote. Hinahanap ko yung bigote para masabing lalaki. Pero yun yung ibinigay sa iyo ng Diyos. No? Yung binigay sa iyo ng Diyos, ano po yan? Yan ay pagpapala o yan ay kaloob ng Diyos. Isang regalo sa atin yan. No? So si Jeremias po ay isang propeta na nabuhay po sa huling panahon na bumabagsak na po ang bansang Israel. At paulit-ulit po siya na nagbigay ng babala sa Diyos. Ang Diyos sa Israel, natigilan na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun po yung isang napakalaking problema. Yung pagsamba ng mga tao sa Diyos-Diyosan. Hindi na nila kinilala yung Diyos na nagligtas sa kanila mula doon sa Ehipsyo papunta doon sa Promised Land. Si Jeremias po ay isang taong tapat at may takot sa Diyos na tinawag para sabihin sa Israel na dahil sa kanilang hindi pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, binalingan sila ng kanilang Diyos. At ngayon, nakahanda nang alisin sila sa lupain sa kamay ng isang paganong hari. So dito po sa chapter 20 ng Jeremiah, makikita niyo pa rin po dyan, matulad nawa ang taong yon sa mga lunsod na winasak ni Yahweh ng walang awa, makarinig siya nawa ng iyakan sa umaga at hiyawan naman sa tanghali, sapagkat hindi niya ako pinatay. Ako, bago ako isinilang, sa gayon, naging libingan ko sana ang siya ng aking ina. So grabe talaga, no? Talagang gusto niyang patayin yung sarili niya. Dahil doon sa naranasan niyang hirap, naranasan niyang kalungkutan, kahihiyan, habang pong siya ay nabubuhay. So yan po, sinabi dyan sa chapter 7, Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa sa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtatawanan. Pero ito po yung magandang sinabi ni Jeremias sa chapter 9. Ngunit, kung sabihin kong kalimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Isipin po ninyo, dahil binigyan ng apoy itong si Jeremias, hindi niya kayang tiisin. Hindi niya kayang tiisin. Dahil naglalagablab yung apoy, yung pangungusap ng Diyos kay Jeremias. Kung minsan, ganun din po tayo. Minsan, madalas, nangungusap po sa atin ang Diyos. Merong pinagagawa sa atin ang Diyos. Pero minsan, hindi natin magawa dahil nilalabanan din natin. Lord, hindi ko kaya yan. Lord, hindi ko kaya yan. Pero ang Diyos naman ang nag-uutos sa iyo. At dyan po makikita natin yung pangungusap ng Diyos dahil ang Diyos po, kapag may sinasabi sa atin, nangungusap yan at yan po ay nag-aalab sa damdamin natin, sa isipan natin. Kaya nga ang salita po ng Panginoon ay parang apoy. Parang apoy sa iyong puso. Hindi mo ito masusugpo. Dahil patuloy na mangungusap at mangungusap at mangungusap ang Diyos sa iyo. Hindi mo maiiwasan yung pangungusap ng Diyos. So sabi po dyan, I am the one who created you. I know you in your mother's womb.
Therefore, I know who you are and what you should do. Kaya, don't say, I can't. Alam po ni Jeremias kung ano yung kanyang purpose. To speak the word of God and listen. Yung po yung mahalaga. Yun ang purpose ni Jeremias. That purpose helped him to keep going even when he felt like giving up. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, tinanong na po ba natin ang Diyos, ano ba yung purpose ko talaga? Ano ba talaga yung plano ng Diyos para sa akin? Meron po bang purpose ang Diyos sa buhay mo? So meron pong mga keys to remember to keep you going when you are about to give up. Ano po yung keys na yan? So ito na po yung second point. Jeremiah knows God's purpose in life. So alam ni Jeremiah kung ano yung purpose niya. Nothing more than knowing God. Nothing more than knowing God. God's purposes for your life. And nothing can compensate for not knowing them. Hindi yung success, hindi yung wealth, hindi yung fame, hindi yung pleasure. Ang pinakamataas na purpose ng Diyos ay gamitin ka niya. Ibahagi mo yung salita niya. Papurihan ng ating Diyos. Pasalamatan ng ating Diyos. Yun yung purpose natin. So without a purpose, life is motion. Wala pong meaning. Wala pong meaning ang ating buhay kung walang purpose. Wala kang goal sa buhay mo. Para kang pumunta sa isang lugar, nag-drive ka, nagpaikot-ikot ka, pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Wala kang direksyon. Basta kung saan na lang ako liparin ng hangin, o kung saan na lang ako dalhin itong sasakyan ko ng manibela ko, parang mahirap po yun. When life has meaning, you can bear almost anything. Without meaning, nothing is bearable. So Jeremiah's life had meaning and purpose. And we see this sa chapter na ito. The Lord gave Jeremiah a message. He said, I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart. Inihiwalay na kita and appointed you as my spokesman to the world. So, this is not about Jeremiah. Hindi po ito tungkol kay Jeremiah. This is about God. Ang tao po mayroong limitasyon. Pero ang Diyos, wala pong limitasyon yan. Pag sinabi ng Diyos na ito yung papagawa ko, yun yung purpose ng Diyos para sa atin. So, si Pablo po, sinabi sa Timothy 4:12, sabi diyan sa mga kabataan, kay Timothy ni Pablo, do not let anyone despise your youth. Huwag mong hayaan na hamakin ka dahil sa kabataan mo. Do not despise your youth or being a youth. Sabi ni Pablo, set an example. Tayong mga kabataan, dapat mag-set tayo ng example. Example saan? Example in speech, example in conduct, example in faith, example in love, and example in purity. Mahalaga po yun. Para irespeto tayo ng tao, dapat maging modelo tayo. Kagalang-galang, yung iyong pagsasalita, karespeto, hindi yung puro PI, mga kabataan, hindi yung
ah, nawala yung pananampalataya, nawala na yung pag-ibig, puro galit, 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 at nawala na yung kabanalan. So tayo bilang mga kabataan, dapat mag-set tayo ng example. Tayo yung maging role model ng ating church at ng lahat ng kabataan. Kasi ang mga kabataan ngayon, halos 90% medyo nagsusway, naliligaw. Marami ang naliligaw na kabataan. Imbis na sila yung maghikayat, sila yung nadadala ng mundo, ng sanlibutan. No? So, mga young people, tayo po ay mag-set ng example sa Panginoon. When you have the truth solidly in your heart, it will make a process of discovery easier. So kung yung katotohanan, solid, meron kang solid na pananampalataya, solid po at hindi ka matitibag, malalaman mo kung ano yung nais ng Diyos para sa iyo. Ano yung purpose mo. God will show you His plans for your life. He wants to help you to make good decision. So ang gusto ng Panginoon, yung mga desisyon na gagawin natin, tama. God will speak those truth to your spirit. Mangungusap po yan ang Panginoon sa inyo. If you're silent and willing to listen, God will show you next step to take. Ipapakita sa iyo ng Diyos yan. Ano yung susunod na gagawin mo? O eto, tama itong gagawin ko na ito. Eto Lord, okay, sige, susunod ako dyan. So paano mo malalaman yung purpose mo? Para daw po yung lalaki na nanliligaw sa babae. Siyempre kapag ikaw ang lalaki, nagkaroon ka ng gusto sa isang babae, unang ginagawa mo dyan, gusto mo i-date, di ba? Pag dinate mo yan, aalamin mo na ngayon sa kanya kung ano yung mga ayaw niya, ano yung mga gusto niya. Ano? Tama ba sino ba yung mga binata dito? At kapag nalaman mo na yung gusto niya, inaalam mo sa kanya kung ano yung ayaw niya. Ayaw niya ng mga mabisyo. Ayaw niya ng mga naninigarilyo. Ayaw niya na nagsusugal. Umiinom ng alak. Yan yung gusto ng mga babae. So ano pa yung gusto ng babae? Gusto niya palagi kayo nag-uusap. Araw-araw. Araw-araw kausap mo siya. Araw-araw nagte-text ka. Kapag hindi nakapag-text, galit ka na. Nagagalit na kapag isang araw lang na pumalya. Gera na kaagad yun. Ngayon, developing relationship with God is no different. Kapag dinidevelop mo yung relasyon mo sa Panginoon, para ka ring nanliligaw sa Panginoon. Para marinig mo yung boses niya, para malaman mo yung gusto niya, kailangan kausapin mo siya. Kailangan alamin mo yung puso niya. Tama po ba? Kasi hindi mo malalaman ang saloobin niya kung hindi naman kayo nag-uusap. Hindi mo malalaman kung ano yung gusto niya kung hindi naman niya sinasabi sa iyo. At wala kang pakialam doon sa ginagawa or gustong mangyari ng Diyos. Kailangan malaman mo yung purpose na yon. At sasabihin ngayon sa iyo ng Diyos, ito yung gusto kong mangyari. At kung nakikinig ka, ang sasabihin sa iyo ng Diyos, sige bukas, magpakasal na tayo. Kung yung binata nanliligaw sa kadalagahan, sasabihin sa iyo nung babae na nililigawan mo at nakita niya na talagang sincere ka sa ginagawa mo, sasabihin sa inyo, sige, magpakasal na tayo. Ganon din sa Panginoon. Kapag nakipag-isa ka sa Panginoon, para mo na rin siyang asawa.
Hindi mo pwedeng galitin yan. Kapag ginalit mo yan, gera yan. Gera. So God has a plan for you. He wants to show you. All you have to do is listen and spend some time seeking God. So how do we know God's purpose in our life? By listening, by reading His Word, by praying, by praising Him. At doon ngayon lalabas yung apoy na hinahanap mo na magsasabi sa iyo, anak, ito yung gusto ko para sa iyo. So more than anything, God's want to help you make the right decision. Choose to spend time getting to know Him and letting Him speak to your spirit about the future. So third point na po tayo. God will bring us back from captivity. Captivity means imprisoned. Sin made us captive by Satan, while grace made us captives to Christ. So the wound of sin cuts so deep. Kapag tayo po ay nagkaroon ng kasalanan, talagang tatagos po yan ng napakalalim. Kung sinugatan mo yung asawa mo dahil sa mga problema na binigay mo, ang tagal pong maghilom niyan. Dahil napakalalim niyan nung sugat, depende sa ginawa mong kasalanan. So they penetrate the soul and believers find themselves in the spiritual war of their life. So yung kasalanan turns into bondage and hold people as prisoners. So ano po yung mga deadly sin na yan? Pride, greed, lust, envy, gluttony, and laziness. Yan po yung mga deadly sin na talagang nakakamatay. Kapag ikaw ay inalipin yan, ang hirap lumabas. Dahil nakakulong ka dyan. Hindi hahayaan ng dyablo na makawala ka dyan. Dahil uusigin ka at uusigin at uusigin. Pero salamat sa Diyos dahil merong grasya. Sabi po dyan, I will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you. God does not punish us. Hindi po tayo pinarurusahan ng Diyos. God does not punish us or allow bad things to happen to us in order to pay us back, but to bring us back. Ang gusto ng Panginoon, ibalik ka lang sa Kanya. Hindi ka para pagdusahin dyan, kundi ibalik ka doon sa dati mong pag-ibig. No? So ang passion po ng Diyos, yung pong Kanyang goal, yung Kanyang desire, has remained unchanged since the man's fall in the garden, to do whatever it takes to bring back to Himself. Kahit na nagkakasala po tayo na napakabigat na kasalanan, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinadala po niya yung Kanyang anak na si Jesus. At yun po yung nagbayad ng ating mga kasalanan. At yun po yung gusto ng Diyos sa atin. Makalaya tayo dyan sa kasalanan. Alam mo, kapag namumuhay tayo sa kasalanan, ang hirap po, para kang palaging nagtatago, para kang palaging merong iniiwasan na baka yun yung ikamatay mo o ikapahiya mo dahil sa kasalanan. Pero ang Diyos natin, mapagpatawad. Yun po yung grasya ng Diyos sa atin. Pwede ba nating palakpakan si Lord?
So Jeremiah had this hope, a hope to anchor the plan and purpose of God. Si Jeremiah po, alam niya kung ano po yung desire ng Diyos para sa kanya. Sin is a battle. It's an all-out war. It's launched on believers, and we all know that happens in war. Alam natin kapag ka merong war, sigurado merong masasaktan dyan. Sigurado merong mawawalan dyan. Kaya nga itong ating bansa, iniingatan din yan ng ating gobyerno. Alam natin na merong China na gustong kumupkob ng ating mga island sa paligid. So, kailangan po nating magbantay pagdating po sa kasalanan. Sabi po ni Jeremias sa chapter 17, 7-8, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib. Mananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umuulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, ano man yung ipagawa niya sa atin, sinabi po dyan, para po tayong punong kahoy na nakatanim sa tubig ng batisan, kahit kailan hindi po yan matutuyo. Palagi pong magiging fresh tayo. Yan po yung pangako ng Diyos sa atin. Magtiwala lang po. So sa ating pong konklusyon, tayo po ay magtatapos na dito. What kept Jeremiah going when he wanted to give up? Sabi po sa Ephesians 2:10, for we are God's masterpiece, created in God, Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ang sabi po dyan, nilalang po tayo ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin sa paggawa ng mabuti ang layunin po na pumili ng Diyos para sa atin. Yan po yung layunin ng Diyos. Siya po yung pumili sa atin. So ano po yung ibig sabihin niyan? To know God, to bring Him pleasure, honor, and glory, to become part of His family, to become like Christ and reflect Him to this world, to do what God has uniquely shaped and prepared you to do. So, sa 1 Timothy 4:14, sinabi po, do not neglect your gift. Do not neglect your gift, which was given to you. Meron pong kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. For this reason, sabi dyan, I remind you, sabi po ng Panginoon, sabi ng Diyos, I remind you to fan a flame, the gift of God, which through you, the laying of my hands. Nais ng Diyos mag-alab po yung kaloob na ibinigay sa atin. Gamitin natin kung ano yung gift na ibinigay sa atin ng Panginoon at sasamahan tayo ng Panginoon para maisakatuparan yung plano ng Diyos para sa atin. So, all the glory to the living God. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil marami kang pangako, Lord. Sinabi mo, nasasamahan mo kami, Panginoon. Iingatan mo kami. At ikaw ang hihipo sa aming mga labi. Ikaw ang magbibigay ng mga salita. Ang lahat ng lalabas sa aming bibig, tanging sa iyo lamang manggagaling. Dumaan man kami, Panginoon, sa mga problema, anumang hirap ang aming dinadaanan, alam namin, Panginoon, na walang mahirap sa iyo.
Walang imposible sa iyo dahil ikaw ang Diyos na walang kapantay. Diyos na makapangyarihan at Diyos na gagawa sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang bawat kabataan ng aming iglesia. Gamitin mo, pag-alabin mo ang kanilang pananampalataya. Tulungan mo sila, Panginoon, sa plano na nais mo para sa kanilang buhay. Kaya maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.